Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, marami ka bang iniisip ngayon? Marami ka bang inaalala? Overthinker ka ba? Mag-ingat tayo. Dahil minsan, dahil sa ating mga iniisip, yan na nagiging daan ng ating paglayo sa Diyos. Ginagamit ng masama ng ating isip para tayo makagawa ng masama. Kapag naalis ang iyong tingin o isip sa Diyos, diyan ka nadadapa, diyan ka nagkakamali. Kaya mga kapatid, imbis na isipin natin mga masamang nangyayari ngayon, imbis na binabalik-balikan natin yung mga masamang alaala natin noon, tayo'y manatili ngayon. At huwag nating aalisin ang ating isip, ang ating tingin, ang ating puso sa ating Panginoong Jesucristo na buhay sa Kanyang salita, sa Kanyang katawan at dugo sa banal na misa. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagpadala sa ating mga masamang iniisip, tilingin natin ang awa at kapatawaran ng Diyos. Para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa Kanya sa banal na Eucharistia. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo aming magampanan ang pagkasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapat magkamit na ibinunga nitong kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita.
at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sapul sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Nagpupuri kami sa iyo, Hari ng Hesukristo, masunurin kang kordero, sa katubusan ng tao, hayin sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, habang nakahilig kasama ng kanyang malagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya't pumilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya nga. At nang maisawsaw ang tinapay, binigay niya ito kay Judas
na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit, isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta? Panginoon, tinanong ni Simon. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang buhay mo dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilawok ang manok, may 3 mo na akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang tao. Pumunta po siya sa isang pari at humihingi ng payo. Sabi po nitong lalaki, Father, bakit hindi ko po mapigilan mag-isip palagi ng masama? Hindi po ako makatulog, hindi po ako makapagtrabaho ng mabuti. Palagi po akong kinakabahan, sumasama ang aking pakiramdam. Ano po ang aking gagawin? Sumagot po itong pari, sabi niya, hindi mo naman mapipigilan ang ibon na lumipad at dumapo sa ibabaw ng iyong ulo. Pero mapipigilan mo siya na gumawa ng pugad sa ibabaw ng iyong ulo. Hindi mo rin mapipigilan ang lamok na dumapo sa iyong balat. Pero mapipigilan mo ito na sipsipin ang dugo mo. Hindi mo rin naman mapipigilan na pasukan ng mga daga ang iyong kabahayan. Pero mapipigilan mo sila na huwag kainin ang iyong pagkain at ang iyong damit. Mga kapatid, isang magandang paalaala po ito sa atin. Hindi po kasalanan ang magkaroon ng bad thoughts. Amen? Pero ang kasalanan ay kapag inaalagaan mo, kapag hindi mo inaalis, kapag nananatili, ang mga masamang iniisip mo. Amen? Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon. Pansin nyo, kasama ni Judas ang ating Panginoon. Kasalo ni Judas si Jesus sa hapagkainan. Narinig pa nga ni Judas yung mga banal na salita at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero pumasok pa rin ang dyablo sa isip ni Judas. The gospel said that after receiving the piece of bread from Jesus, Satan entered Judas Iscariot. Nakakabigla po ito, no? Katapos-tapos palang mag-communion ni Judas. Pero tinukso na siya agad ng demonyo. Pero hindi pa nagkasala dito si Judas. Ang kasalanan talaga ni Judas ay yung ginawa niya. Pagkatapos pinasukan ng demonyo si Judas, pinagtaksilan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa dyablo. Dahil wala siyang pinipiling oras
panahon at lugar para tuksuhin ka. Unawain niyo po, lahat ng mga kasalanan na ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating mga kaisipan. All sins are premeditated. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, pinagpaplanuhan. Ang kasalanan, nag-uumpisa sa ating mga kaisipan. Hindi po totoo yung aksidente lang daw, kaya nabuntis niya yung babae. Ano ka? Hilo? Ano yan? Nadapa ka lang pagkatapos yung kwan mo, pumasok doon sa kwan niya. Pasensya na po sa analogy ha. Pero nakakainis lang minsan, di po ba? Yung mga ibang sinungaling na lalaki. Sinasabi nila na aksidente lang na nangyari yun. Kapatid, aminin mo. Nung umpisa pa lang, may pagnanasa ka na. Amen? Pagkakita pa lang dun sa babae, may sumagi na dun sa isip niya. Kaya nagkakarelasyon ka, liban sa iyong asawa, kasi ginusto mo. Di po ba? At saan nangyayari yung gusto? Sa isip ng tao. Kahit din naman po, yung mga nakabaril, nakapatay dahil sa road rage bago ang alitan, mainit na talaga ang ulo niyan. May plano na talaga siya sa kanyang isip na kapag may nag-cut sa kanya sa daan, hahabulin niya ito, tatakutin niya ito, at worst comes to worst, babarilin niya ito. Di po ba? Kasi hindi ka bibili ng baril kung wala kang balak na gamitin ito. Kung wala ka talagang balak na manakot at bumaril ng tao, dapat from the very start, huwag ka na magdala ng baril. Di po ba? Kahit na sabihin nyo, for self-defense, ang gagawin mo, nag-uumpisa sa iyong isip. Kahit naman po ang magnanakaw, mas matindi yan. Kasi nagpaplano paano siya makapagnakaw. Ang mga magnanakaw, pinag-iisipan paano mandukot, paano manloob ng bahay, paano kumuha ng pera. Pero alam niyo po kung anong mas nakakatakot, kung anong mas masama. Yung mga nagnakaw na, nag-iisip pa ng paraan para hindi sila mahuli. Amen? Yung mas nakakatakot at mas masama, yung nagnakaw na sila, nag-iisip pa sila ng paraan para makatakas sila at hindi sila makulong. Ang teknik po ng demonyo, ganito. Gagayahin niya madalas ang boses ng isip mo para akala mo ang iniisip mo galing sa'yo. Kaya nga yung mga iba, kumbinsidong-kumbinsido. Sinasabi, okay lang hindi magsimba kasi pagod naman ako Naiintindihan yan ni Lord. Okay lang naman yung hindi magpatawad kasi nasaktan ako. Okay lang naman magbisyo basta't wala naman akong piniperwisyong tao. Nagre-relax lang naman ako Okay lang naman magkaroon ng babae. Hindi naman malalaman ng aking asawa. Okay lang naman mangupit. Hirap na ng buhay ngayon Okay lang naman makipagrelasyon sa same sex. Mahal ko siya Di ba ang Diyos, pagmamahal, mauunawaan naman ako ng Diyos kapag minamahal ko ang kamukha kong kasarian. Ang tanong, yan bang iniisip mo, kapatid? Galing ba yan sa Diyos? O baka galing lang yan sa'yo? Ask that question. Are your thoughts really from God? Or are your thoughts just coming from you? Paano mo malalaman kung ang iyong iniisip galing talaga sa Diyos o galing sa masama? Ito po, tandaan nyo. Kapag dahil sa iyong mga iniisip, ginagawa kang mas mapagmahal, mas mapagkumbaba, at mas payapa. These are the three indicators. These are the three signs that your thoughts are really coming from God and are not coming from the evil one. One, if it makes you more loving. Second, if it makes you more humble. Third, if it makes you more peaceful. Mga kapatid, unawain niyo po, hindi lahat ng iniisip mo dapat mong paniwalaan. Hindi naman lahat ng iyong nararamdaman dapat mong sundan. Dahil ang iniisip mo
na hindi mo binabantayan, nagiging pintuan ng kasamaan. Kaya nga po, ang ganda nung turo ni San Pablo. Saint Paul told us to take captive of our thoughts and make them obedient to Christ. I will repeat that. Write that down. Memorize that. Capture your thoughts and make them obedient to Christ. Ang mga iniisip kasi natin, parang mga unggoy yan eh. Our thoughts are like monkeys. Kapag pinapabayaan mo yung iyong iniisip, pansin mo, patalon-talon, iba-iba yung iyong mga iniisip. Hindi po ba? Kapag pinapabayaan mo ang iyong isip, di ba, nanggugulo sa iyong buhay? Kapag pinabayaan mong iyong iniisip, nagkakalat sa iyong loob. Kapag pinabayaan mo ang iniisip mo, dadalhin ka niyan sa takot, sa inggit, at sa galit. Amen? Kaya nga, hindi lahat ng iniisip mo, kapatid, ay totoo at mabuti. Marami sa iyong iniisip, ingay lang. Pero kung mabigo man tayo, kung magkamali man tayo, kung man dahil sa ating mga iniisip tayo magkasala, may mabuting balita pa rin na pwede pa rin tayong bumawi. Amen? Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang matuwid na tao, kahit na 7 ulit siyang madapa, muli siyang babangon. That is from the book of Proverbs. That a righteous man falls 7 times, but stand up again. Ang tanging nabibigo ay yung taong hindi tumatayo. Amen? Ito po ang pagkakaiba ni San Pedro at ni Judas. Oo, parehas po sila nagkamali, parehas naman silang nadapa, parehas silang nagkasala. Pero ang pagkakaiba ng dalawang ito ay dun sa kanilang ending, dun sa kanilang wakas. Si Judas, pinagkanulo si Jesus kapalit ng pera. Nagsisi siya, oo, pinalik niya yung pera, pero nawalan siya ng pag-asa. Hindi siya bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Mas pinili pa ni Judas ang magbigti. Mas pinili pa ni Judas ang pagkawala ng pag-asa o despair. Pero si San Pedro, pansin niyo, tinanggi rin niya si Jesus 3 beses. Umiyak siya ng labis-labis. Pero bumalik pa rin siya sa ating Panginoong Jesucristo. Humingi siya ng tawad at tinanggap niya ang awa ng ating Panginoon. Bandang huli, pinili ni San Pedro ang pag-asa, ang hope. Parehas po silang bumagsak. Pero si Judas, nakatingin sa kasalanan niya. Habang si San Pedro, nakatingin naman sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi ka magiging Judas dahil nagkakasala ka lang. Nagiging Judas ka kapag nawawalan ka ng pag-asa. At hindi ka nagiging Pedro dahil mabait ka, dahil masunurin ka. Nagiging San Pedro ka kapag marunong kang bumalik sa Diyos. Amen? Kaya kahit na ilang beses po tayong bumagsak, magkamali, magkasala, dahil sa ating mga masamang iniisip, mga kapatid, huwag kayong magsawa na magbalik loob sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi napapagod magpatawad. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang matabang pari. Hindi po ako ito ha. Siya po ay inanyayahang magmisa sa jail, sa kulungan. Sa prosesyon po, pakyat po sa entablado, itong matabang pari, siya po ay nadapa at nahulog doon sa entablado. Nagtawanan yung mga nakakulong, yung mga preso. Pero itong pari, kahit na hirap po siya, tumayo po siya muli. At pinagpatuloy po niya yung misa. At sa humili po ng pari, ito yung kanyang sinabi, "Mga kapatid, dumating ako sa kulungan na ito para ipakita ko sa inyo na kahit ang isang tao ay nadapa, nahulog, nasaktan, napahiya, kaya pa rin niyang tumayo at magpatuloy muli." Seryoso po lahat
na mga nakakulong. Natauhan yung mga nagtawanan at lumuha po na konsensya ang marami. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi ang pagiging perpekto ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon ay isang puso na marunong magbantay, sumunod at bumangon muli sa pagkakamali. Kaya maging mas tapat tayo sa Diyos ngayon. Bantayan natin ang ating mga iniisip. Dahil dito nagsisimula ang kasalanan o ang kabanalan mo. Isuko natin ang ating iniisip kay Kristo. Huwag mong susundan ang iyong iniisip. Ang sundan mo ay ang kagustuhan ng Diyos palagi. Amen? Hindi naman lahat ng pumapasok sa isip mo ay dapat mong sundin. At higit sa lahat, bumangon tayo palagi sa bawat pagkakamali. Dahil ang tunay na tagasunod ni Kristo ay yung mga taong hindi pa nadapa. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay yung mga nadadapa pero marunong bumangon muli at magbalik loob sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Buong kababaang loob, dinudulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tinitiis para sa ating kaligtasan. At isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng ihinanakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway hindi paghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Sa pamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim na pasasalamat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog ko, Diyos ko, tanggapin mo na. Alay ko, Diyos ko, ikalugod mo na. Nagsising puso, nagpapakumbaba. Ikatuano sana kami patawarin na. Alay na insenso, hindi ka masaya. Taasan, hindi ka tangap-tangap. Handog na mahihirap, galing sa dukha. Sa'yo'y kaya-kaya, sa'yo'y katuwa-tuwa.
Manalangin kay mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan, na ginawa mong magkakasalo-salo sa paghahaing banal. Pagkaloob mo ang kaganapang ito ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Maluluping na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusang loob ng katapatan. At magaganap na ang pag-aalala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalahating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sabay-sabay po natin dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalay
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Landas na kaibig sa liwoy nila, bawal hapag nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, magpasakop kang ganap. Buhay mo, Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa abos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakan ng mundo, andas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yakap, ako ay dadahak. Kahit higit ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at tusang, tulad ng mundo'y ganggan. Bawat kabas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap ng gawin, kalooban mo'y kundi. Diniri kong sundan, bagas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yakap, ako ay dadaan. Kahit bigim ng lupa, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at tusang, tulad ng mundo'y ganggan. Bawat bakas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan namin, ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May dahilan bakit tayo po ay nag-uumpisa sa pagsisisi. At napansin niyo po ang ating sinasabi pag nagsisisi tayo sa loob ng misa, na tayo'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Dahil ang ating iniisip ay ang ating nasasabi, ang ating sinasabi, yan ang ating nagagawa. Sin starts with your thoughts.
San unang pumapasok ang demonyo? Sa iyong isip. Kaya kapag hindi mo binabantayan ang iyong isip, yan na nagiging pintuan ng kasamaan. Kaya nga, tandaan natin ang turo ni San Pablo, take captive of your thoughts and make them obedient to Christ. Yan, nagkakasala tayo kasi palagi gusto natin tayong masusundan. Kapatid, tandaan mo, hindi lahat ng iyong naiisip ay tama at totoo. Marami sa iyong iniisip ay ingay. Marami sa iyong iniisip ay nakakasama, nakakabigat sa iyong buhay. Paano mo alam ang iyong iniisip ay galing sa Diyos? Kapag tinutulungan kang mas magmahal, kapag tinuturuan kang maging mas mapagkumbaba, kapag yan na nagiging daan ng iyong kapayapaan. That is why, my dear friends, once again, let us turn our thoughts to Christ. At kung tayo man ay nadapa, nagkamali, bumangon tayo kamukha ni San Pedro. Ano yung mga matagal nang niisip mo, na sinasarili mo, kinikimkim mo? Kapatid, panahon na. Nabuksan mo yan, bitawan mo yan, iwan mo yan sa Diyos. Kahit po pag kayo ay magkukumpisal, sabihin niyo po sa pari yung mga masamang iniisip niyo. Mahirap pong nanghuhula ng kasalanan. Pag nagpapakumpisal ako, agad sinasabi, Father, ang dami kong iniisip na masama. Ano po yun? Basta't po ang dami. Kala naman, nababasa ko yung kanilang mga utak. Hindi po ba? Hindi po ako fortune teller. Ha? Wala pong telepathy ang mga pari. Sabihin niyo po yung iyong mga masamang iniisip para malinis na, para maging payapa na, para magkaroon ng puwang ay yung isip para sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, tandaan niyo, ay espiritu at buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.